and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. And to kindly lead the unveiling Clothe of the him with Project Memorial of courage, Mahayagam. surround him with peace. Ready, Mr. President? Lead him At the count of with 3. wisdom, 1, your 2, grace never 3. cease. We lift his name before The marker reads as follows: Reconstruction and major rehabilitation of the Mahayag Dam inaugurated by His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Barangay Lower Salog Dako, Mahayag, Zamboanga del Sur, February 12, 2026. Thank you, Mr. President, and congratulations to the National Irrigation Administration, Office of Civil Defense, and the National Disaster Risk Reduction and Management. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., fellow public servants, at higit sa lahat, ang mga bagong bayaning magsasaka, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today marks more than an inauguration. It marks the continuity of a promise, one that we honor not only with words, but in action. More than 5 decades ago, President Ferdinand Edelin Marcos Sr. came to Zamboanga del Sur and listened to the farmers of the Salog Valley. They asked to be freed from the uncertainty of rain-fed farming. They asked for dignity through water security. From that call, the Mahayag Dam was born, the heart of the Salog River irrigation system, the largest national irrigation system in Zamboanga Peninsula. In the heart of Zamboanga del Sur lies a symbol of hope, perseverance, and progress. The Mahayag Dam. Decades, this structure has stood as the lifeline of the Salog River irrigation system, the largest national irrigation system in the entire Zamboanga Peninsula. Built in the 1967 during the administration of President Ferdinand Edelin Marcos Sr. The dam was born out of the farmers' call for change, a call to end the reliance on rain-fed farming and to open the path toward agricultural prosperity. After more than 50 years of service, the Mahayag Dam sustained critical damage and partial collapse during the severe floods of late 2022 and early 2023. What once brought life to thousands of hectares suddenly stood in silence, threatening livelihoods and the food security of entire communities. Out of the challenge rose unity and determination. Through the tireless efforts of the National Irrigation Administration and with strong coordination from partner agencies and local stakeholders, the dream to rebuild the Mahayag Dam was set in motion with 450 million funding under the OCD and the NDRRMC regular funds. The reconstruction and major rehabilitation of the Mahayag Dam, a legacy once started by President Marcos Sr. continues, now fulfilled under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The cabinet members who are with us here today, after this, we will be conducting a regional development council meeting. Kaya sinama ko na silang lahat. And with us here, the DA Secretary, Secretary Kiko Laurel, and the other cabinet members who are here. Marami ang cabinet member dito ngayon. The Zamboanga del Sur 1st District Representative Joseph Kim Yu. Zamboanga del Sur Provincial Governor Divina Grace Yu.
Mahayag Municipal Mayor Manuel Saladaga and the elected officials of the municipality, officials and employees of the National Irrigation Administration, led by Administrator Eddie Guillen. Welcome home pala. Office of the Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong buntag sa inyong tanan. Ito ay isang araw na ating pinakahihintay. Sa umagang ito ay pinapasinayaan natin ang Mahayag Dam, isang major diversion structure para sa Salug River Irrigation System in Zamboanga del Sur. Kung matatandaan ninyo, nasira at gumuho ang dam nito dahil sa matinding pagbaha. Apektado ang marami nating kababayan sa 4 na munisipalidad ng Zamboanga del Sur, Mahayag, Molave, Ramon Magsaysay, and Suminot. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan natin mas mapapabuti ang water diversion, irigasyon, at iba pang gawain pang-agrikultura ng rehiyon. Makakatulong din ito sa pagbawas ng baha at sa pangkalahatang seguridad ng mga tahanan at kabuhayan dito sa Zamboanga del Sur. Tinatayang higit 3,100 magsasaka at ang kanilang mga pamilya ang makikinabang dito sa ating proyekto na ito. Ibig sabihin, magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. Hindi lamang mapaparami ang inyong mga ani, mapapanatag din kayo na matutugunan ninyo ang araw-araw ninyong pangangailangan. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas magiging handa at ligtas ang mga komunidad. Kasabay ng paglagay nitong dam na ito, nagbigay din tayo ng 20 Solar Powered Pump Irrigation Project or SPIP sa 635 magsasaka sa riyon. Palalakasin ang SPIPs ng lokal na irigasyon gamit ang alternatibong enerhiya na malinis at abot-kaya. Upang matiyak ang maayos na operasyon ng ating mga SPIP, pangangasiwaan ng mga Irrigators Association at pamamahagi at paglilinis ng tubig. Tutulong naman ang National Irrigation Administration sa pagpapanatili ng specialized solar panel at pump system. Dahil kumukuha ito ng enerhiya mula sa araw, hindi ninyo na kailangan gumastos sa krudo o kuryente. Nakakabawas din ito sa carbon emission na nagpapalala ng polusyon. Higit sa lahat, pinapalakas nito ang seguridad ng pagkain at kabuhayan ng ating mga magsasaka at ng buong bansa. Sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang tayo nag-iimbak ng tubig, nag-iimbak din tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kailangan mo pong maunawaan ang ating mga kababayan dito na ang ating ginawa rito ay nung nasira itong dam na ito, hindi po natin basta't binalik yung dati. At ang ginawa natin ay mas malaki na at mas maganda na upang ang nangyari po kasi dito na erode, na dumaan yung tubig sa ilalim kaya't nasira, bumagsak. Ngayon, linagyan na natin ng bakal na 6 meters ang lalim para hindi na mangyari ulit yun. Tapos dinamin natin yung mga sluice. Dati, 2 lang ito. Di ba? Ngayon, 4 na. 4 na. And pati, tsaka yung meron sila, pagka tumaas masyado yung tubig, meron tayong release na sluice dito na bubuksan para kukunin yung tubig para dadalhin sa ibang mga irrigation system. Para hindi na magbaha, hindi na masyadong malaki hindi masyadong tataas ang tubig. Kaya po, ito ay magandang halimbawa sa ating sinasabi na build better and more. Kaya po, hindi lamang mas tinayo yung dati, kundi pinaganda pa, pinatibay pa, pinalaki pa. Makakaasa po kayong patuloy ang administrasyong ito sa pagbibigay sa ating mga magsasaka ng mas mabilis na access sa ganyan sari-saring teknolohiya, sa sari-saring pagsasanay, suporta pa para umangat at maging mas maginhawa pa ang inyong mga buhay. Mula sa ating budget para sa taong ito, naglaan tayo ng higit 63 bilyong piso
para sa mga programang pang-irigasyon ng NIA. Halos 300 bilyong piso naman. Halos 300 bilyong piso naman ang ating inilaan ng pondo sa mga programa at proyekto para sa sektor ng agrikultura. Ibig sabihin ay mas maraming infrastruktura at modernong makinarya para sa ating mga masisipag na magsasaka na inaasahan hindi lamang ng Zamboanga Peninsula kung hindi ng buong Pilipinas para sa ating tinatawag na food supply. At kailangan maramdaman ng ating mga magsasaka ang ating pagsasalamat sa sakripisyo nila upang ipakain lahat ng mga Pilipino. Mula naman sa budget ng Department of Agriculture, higit 33 bilyong piso ang ating inilaan sa pagpapagawa ng pagsasaayos ng farm-to-market road para sa taong ito. Tinatayang nasa 370 milyong piso pa naman ang ating inilalaan para sa farm-to-market road dito sa Zamboanga del Sur. Kasabay pa nito, 31 milyong piso sa ating mga small-scale irrigation project. Prioridad natin ang mga probinsyang umaani ng bigas, mais, mga high-value crop at mga lugar kung saan marami ang magsasaka ay rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors for Agriculture. Higit sa lahat, tinututukan natin ang mga rehiyon kung saan marami sa mga magsasaka ang higit na nangangailangan. Kaisa ng DA, Department of Agriculture, at saka ng NIA, layunin natin na tiyakin ang seguridad sa pagkain at sa kabuhayan sa buong bansa. Hangad din natin na mas mapadali ang pagbebenta ninyo ng mga ani at tumaas ang inyong kita sa tulong ng ating mga iba't ibang programa. Naniniwala po kami, isa ang irigasyon sa pundasyon ng mas masaganang ani at mas matatag na ekonomiya. Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sulitin ninyo ang pagkakataong ito upang mapagaan ang inyong trabaho. Gamitin ninyo ang mga bagong makinarya, teknolohiya at kaalaman upang mapataas ang inyong kita at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Naway magsilbi rin kayong inspirasyon sa ating mga kabataan na nangangarap paunlarin ang agrikultura at maglingkod sa ating bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng angkop na suporta tungo sa masasaganang ani, matatag na kabuhayan at maunlad na kinabukasan. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President.